May mga tao na hindi mo dapat habulin. Kasi habang mas hinahabol mo, mas nawawala ang sarili mo. Hindi lahat ng tao deserve ng oras, ng effort at lakas mo. Kasi may mga taong kahit anong ibigay mo, hindi ka pa rin tunay na pahahalagahan. At darating ang panahon na maiintindihan mo na mas mahalaga minsan ang kapayapaan mo kaysa sa paghabol sa mga taong ayaw namang manatili. Number 1, huwag mong habulin ang mga taong nandyan lang kapag may kailangan sa'yo. May mga taong sobrang galing magpakita ng concern, pero mapapansin mo, lumalapit lang sila kapag may kailangan sa'yo. Kapag may problema sila, ikaw agad ang tinatawagan. Kapag kailangan nila ng tulong, ng advice, ng pera, oras, comfort, o kahit simpleng convenience, bigla kang nagiging importante. Pero sa oras na ikaw naman ang nangangailangan, parang hindi ka nila kilala. Bigla kang tahimik, biglang busy, biglang nawawala. Ang masakit doon, hindi mo agad napapansin. Kasi sa umpisa, pakiramdam mo, espesyal ka. Feeling mo, ako ang lalapitan niya. Akala mo, connection yun. Akala mo, genuine care. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na ang relationship nyo umiikot lang sa pangangailangan nila. Parang ikaw ang emergency exit na ginagamit lang kapag nasusunog na ang mundo nila. Nakakapagod ang ganong setup. Kasi ikaw, totoong invested. Totoong nagmamalasakit. Kahit pagod ka na, sumasagot ka pa rin sa chats nila. Kahit ikaw mismo may dinadala ring problema, inuunawa mo pa rin sila. Pero kapag ikaw naman ang tahimik, walang nangangamusta. Kapag ikaw ang nawala ng gana, walang naghahanap. Doon mo marirealize na hindi pala balanse ang relasyon o friendship. Ikaw lang ang laging nagbibigay. Ang the hardest part, minsan pipilitin mo pang intindihin sila. Sasabihin mo sa sarili mo na baka busy lang sila. Baka nahihiya lang. Baka hindi lang sila expressive. Pero deep inside, ramdam mo na. Ramdam mong ginagamit ka lang nila bilang convenience. Parang nandyan ka lang para punan ang kakulangan nila. Pero hindi para tunay na mahalin o pahalagahan. Hindi masamang tumulong. Hindi masamang maging mabait. Pero kailangan mong matutunan ang kaibahan ng needed at valued. Magkaiba ang taong kailangan ka lang kapag may kulang sila sa taong pinahalagahan ka kahit wala silang hinihingi mula sa'yo. Because real people stay. Hindi lang kapag may crisis. Hindi lang kapag broken sila. Hindi lang kapag bored sila. Mananatili sila kahit wala silang mapapala. Magtatanong sila kung okay ka rin. Makikinig sila sa'yo. Hindi lang ikaw ang laging listener. They make you feel seen, not just useful. At tandaan mo ito, kapag ang presensya mo ay na-appreciate lang kapag may pakinabang ka, hindi pagmamahal yon. Transaksyon lang yon na tinawag na koneksyon. Number 2, huwag mong habulin ang mga taong ginagawa kang option habang ginagawa mo silang priority. May mga taong hindi mo agad mapapansin na ganun pala ang role mo sa buhay nila. Sa umpisa, akala mo equal kayo. Akala mo mutual ang effort, mutual ang care, mutual ang time. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na ikaw pala yung laging nandyan, laging available, laging willing mag-adjust. Ikaw, sila ang priority mo. Pero sila, ikaw ang option. Nakakalito yan kasi hindi naman sila totally absent. Nandyan sila. Sumasagot, nakikipag-usap, minsan sweet pa nga. Pero may pattern. Kapag convenient, nandyan sila. Kapag may mas importanteng lakad, bigla kang napupunta sa dulo ng listahan. Kapag kailangan mo sila, hindi mo sila mahanap. Pero kapag sila ang may kailangan, expected na nandyan ka agad. Doon nagsisimula yung imbalance na hindi mo agad napapansin. Ikaw, you make time. Binabago mo ang schedule mo, minumove mo ang mga plano mo, minsan kinukompromise mo pa yung sarili mong peace para lang ma-accommodate mo sila. Kasi sa isip mo, importante siya sa akin, so I should be there. Pero sila, hindi ganun ang treatment sa'yo. Para sa kanila, kung available ka, good. Kung hindi, okay lang, may ibang option naman. And that's the painful part. Hindi ka nila pinapahalagahan tulad ng pag-appreciate mo sa kanila. Hindi ka nila hinahabol tulad ng paghabol mo sa koneksyon na meron kayo. Ikaw yung nag-i-invest ng emotions, ng effort, ng time, ng attention. Sila, parang naka-standby ka lang. Backup plan, safety net, something they can return to when nothing better is available. Minsan sasabihin mo sa sarili mo, baka ganito lang talaga siya. Baka hindi lang siya expressive. So you lower your standards. You understand more.
You give more chances. Pero habang mas nagbibigay ka, mas lalo kang nauuwi sa pagiging option. Kasi nasanay sila na nandyan ka kahit hindi ka priority. The truth is, when someone truly values you, hindi ka nila ilalagay sa dulo ng listahan ng buhay nila. Hindi ka lang free time person. Hindi ka lang choice kapag walang iba. You become part of their priorities without begging for it. Kasi ang totoong care, hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang maghabol para lang mapansin. Hindi mo kailangang mag-adjust mag-isa habang sila relax lang sa presence mo. At kapag napapansin mong ikaw lang ang laging nag-iintindi, laging nag-a-adjust, laging naghihintay, doon mo dapat tanungin ang sarili mo ng direkta. Why am I treating someone as my priority when I'm only their option? Dahil sa huli, ang taong para sa'yo, hindi ka gagawing backup plan. Gagawin kanyang choice, consistently, not occasionally. Number 3, huwag mong habulin ang taong laging pinaparamdam sa'yo na kulang ka. May mga taong hindi man diretsong magsabi, pero sa bawat kilos at salita nila, pinaparamdam nilang kulang ka. Parang kahit anong gawin mo, hindi sapat. Kahit mag-effort ka ng todo, may laging kulang pa. Hindi ka pa enough. Hindi ka pa okay. Hindi ka pa ganito. Hindi ka pa ganyan. Sa simula, iisipin mo, baka ikaw talaga ang may problema. Baka kailangan mo lang mag-improve, mag-adjust, magpursige pa. So you try harder. Inaayos mo ang sarili mo, binabago mo yung way mo mag-isip, magsalita, mag-love, mag-perform. Parang gusto mong maabot yung standard nila para lang maramdaman mong okay ka na. Pero habang tumatagal, napapansin mo na gumagalaw yung goalpost. Kapag na-achieve mo na yung isang bagay, may susunod na naman na requirement. Kapag naging better ka na sa isang area, may bagong hinahanap. Parang kahit anong level ng effort mo, laging may butas na makikita nila. At doon ka unti-unting napapagod, hindi lang physically, kundi emotionally and mentally. Ang masakit, minsan hindi naman nila sinasadya. Minsan sila lang yung tipo ng tao na hindi marunong mag-appreciate. Pero kahit ganon, ang epekto pa rin sa'yo ay pareho. Unti-unti kang nawawala ng confidence. You start doubting yourself. Bakit hindi pa rin sapat? Ano pa ba ang kulang sa akin? Kailangan ko pa bang magbago para lang tanggapin ako? Dito nagiging dangerous yung cycle. Kasi imbis na makahanap ka ng taong magpapa-feel sa'yo na enough ka na as you are, mas lalo kang napupunta sa environment na lagi kang pinupulaan, pinapaliit, o pinaparamdam na may kailangan ka pang patunayan bago ka mahalin o respetuhin. But listen carefully, hindi mo responsibilidad maging perfect para lang maging worthy ng respeto. Hindi ka project na kailangan i-fix para lang maging acceptable. Kasi ang totoong healthy na connection, hindi pinaparamdam sa'yo na kulang ka. Tinutulungan ka niyang makita na may value ka na agad kahit hindi ka perpekto. Kapag laging pinaparamdam sa'yo na kulang ka, hindi yun motivation. Slowly, nagiging emotional pressure yon. At ang pinaka-dangerous part, minsan naniniwala ka na. You start living like you are not enough, even when the truth is, you already are. At tandaan mo ito, ang tamang tao o tamang environment, hindi ka pinipilit maging ibang tao para lang tanggapin ka. Pinapalakas ka nila, hindi pinapaliit. Number 4, huwag mong habulin ang taong inuubos ang peace of mind mo. May mga tao na hindi mo agad marirealize na unti-unti ka palang nauubos dahil sa kanila. Hindi sila laging lantaran na toxic. Pero every time nakasama mo sila o kausap mo sila, may bigat kang nararamdaman pagkatapos. Parang ang daming tumatakbo sa isip mo. Parang laging may kulang. Parang lagi kang kinakabahan o confused. Sa simula, baka isipin mo, ikaw lang ang overthinker. Baka sabihin mo sa sarili mo, sensitive lang ako. Baka OA lang ako. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na consistent pala yung epekto nila sa'yo. After every conversation, instead na kalmado ka, mas stressed ka. Instead na peaceful ka, mas anxious ka. Instead na inspired ka, mas drained ka. Yung tipong kahit wala ka namang ginagawang mali, parang kailangan mong mag-explain lagi. Kailangan mong mag-ingat sa bawat salita mo. Kailangan mong i-filter yung sarili mo para lang hindi sila ma-offend, hindi magalit, hindi mag-withdraw, o hindi ka nila i-guilt trip. Slowly, you start losing your natural self. You become someone who is always on guard, always careful, always trying to avoid conflict. And here's the dangerous part. You start calling it normal. Iniisip mo, ganito lang siguro talaga siya. Ganito lang talaga ang friendship or relationship namin. But deep inside,
hindi ka na komportable. Hindi ka na relaxed. Hindi ka na at peace. You are constantly in survival mode. Emotionally exhausted kahit wala namang physical na ginagawa. May mga tao rin na kahit hindi kayo magkaaway, they don't insult you directly, pero lagi ka pa rin confused sa behavior nila. One day, okay sila. Next day, cold naman. Minsan sweet, minsan distant. And that inconsistency messes with your mind. You keep analyzing, may mali ba akong nagawa? May nasabi ba akong mali? May nagawa ba akong mali? Until your peace of mind slowly gets replaced by overthinking. The worst part is, kapag naging attachment na siya, kahit alam mong hindi ka okay, hindi mo pa rin mabitawan agad. Kasi may mga sandali na maganda silang kasama. May konting atensyon, may konting care, may konting hope na baka magbago. Pero yung konting yun, parang sandaling pahinga lang sa isang relasyon na mostly stress ang binibigay. Real peace doesn't feel like confusion. Real peace doesn't make you question your worth. Real peace doesn't require you to constantly shrink yourself just to keep things smooth. So kapag may taong presensya pa lang nila ay pagod ka na, kahit wala silang sinasabi na direktang masama, take that seriously. Your mind is trying to tell you something. Because not everyone who stays in your life is meant to stay in your peace. Number 5, huwag mong habulin ang taong ayaw umamin sa mali kahit malinaw na nananakit siya. May mga taong kahit sobrang obvious na may nasaktan sila, hindi pa rin marunong umamin sa mali. Instead na sabihin ng sorry, mas pipiliin pa nilang mag-deny, magpalusot, o kaya i-turn around ang kwento na parang ikaw pang may kasalanan. Parang sa halip na ayusin ang sugat, mas inuuna pa nilang protektahan ang pride nila. Nakakalito minsan kapag nasa sitwasyon ka na ganito. Kasi alam mo sa sarili mo na nasaktan ka na. Malinaw, walang doubt. Pero kapag kinausap mo na sila, biglang ikaw pang nagiging OA, too sensitive, o kaya misunderstanding lang. And suddenly, imbis na ma-validate yung feelings mo, ikaw pang napapahiya sa pag-express ng sakit mo. Doon ka napapagod emotionally. Kasi hindi lang yung ginawa nila ang masakit, kundi yung refusal nilang panagutan yung kamalian nila. Yung hindi nila kayang sabihin na, I was wrong. Kahit kitang-kita namang mali sila. It creates this cycle na parang ikaw lagi ang nag-a-adjust. Ikaw ang umiintindi. Ikaw ang nagpapakumbaba. Kahit ikaw yung nasaktan in the first place. And the worst part, minsan mapapaisip ka na ikaw na lang ba ang mali? Because they're so confident in their denial. So you start questioning yourself na baka OA ka lang, baka mali ka lang mag-react, baka kasalanan mo rin. Slowly, nagiging blurred yung line between truth and manipulation. Hindi mo na alam kung feelings mo ba ang problema o yung treatment nila sa'yo. Pero ang realidad ay simple. Ang taong marunong magmahal o magmalasakit, marunong ding umamin kapag nakasakit. Hindi perpekto ang tao, but the accountability is a basic sign of respect. Because when someone values you, they won't let pride be more important than your peace. Kaya kapag paulit-ulit na mali yung ginawa nila, pero wala pa ring ownership, that's emotional immaturity. Or worse, isang pattern na inuuna ang ego kaysa relasyon. At kailangan mo itong tandaan, hindi mo obligasyong i-justify ang sakit mo para lang paniwalaan ka. Kasi kung ang isang tao ay hindi kayang aminin na nasaktan ka niya, kahit obvious na, then he's not really trying to understand you. He's just trying to win the argument. And in relationships, love should never feel like a debate when you're always losing just to keep the peace. Number 6, huwag mong habulin ang taong kinakausap ka lang kapag bored o lonely siya. May mga taong bigla ka na lang lalapitan kapag bored sila o feeling lonely. Parang ikaw yung go-to distraction nila kapag wala silang ibang magawa. Biglang may message, biglang nangangamusta, biglang may random convo na mukhang interesado sila sa'yo. Sa simula, nakakatuwa pa nga eh. Feeling mo may nag-iisip sa'yo, feeling mo may gustong kumustahin ka. Pero kapag inoobserbahan mo ng mabuti, may pattern. Kapag busy sila sa buhay nila, tahimik ka. Walang chat, walang update, parang wala ka sa radar nila. Pero kapag gabi na, o kaya feeling empty sila, bigla kang magigising sa notification nila. Parang ikaw yung backup entertainment. Parang ikaw yung backup entertainment kapag wala nang ibang option. And honestly, that can mess with your self-worth without you noticing it. Minsan, sasagot ka pa rin kasi mabait ka. Kasi ayaw mo mag-isip ng masama. Sasabihin mo sa sarili mo, okay lang, baka miss lang nila ako. Baka ngayon lang sila free. Pero deep down, alam mo na hindi ganun ka-deep yung intention nila.
Kasi kung totoong mahalaga ka sa kanila, hindi lang sila lalapit kapag bored sila. They would check on you kahit busy sila, kahit walang dahilan, kahit hindi convenient. Nakakapagod din yung ganitong cycle. Kasi ikaw, sincere ka sa pakikipag-usap, binibigyan mo sila ng tamang oras, energy, at atensyon. Pero sila, nandyan lang kapag kailangan nila ng company o distraction. Parang ikaw yung temporary escape nila sa boredom, hindi yung taong gusto nilang kilalanin ng totoo. At kapag sanay ka na sa ganitong setup, minsan hindi mo napapansin na magiging option ka na lang din sa buhay ng ibang tao. Hindi ka priority, hindi ka constant, hindi ka secure. You're just there when it's convenient for them. And that slowly teaches you to accept less than what you deserve. The truth is, ang genuine connection, hindi pumipili ng timing-based sa boredom o loneliness lang. Hindi lang ito lumalabas kapag empty ang gabi o tahimik ang paligid. Real people make effort kahit walang dahilan. They talk to you not because they're lonely, but because they value your presence. Kaya kung napapansin mong lagi ka lang kinakausap kapag bored sila, it's okay to step back. Hindi mo kailangan maging available space para lang sa convenience ng iba. Because your time, your attention, and your presence are not fillers for someone else's emptiness. They're meant for people who truly want you in their life, not just in their lonely moments. Number 7, huwag mong habulin ng taong naiinggit sa progress mo, imbis na suportahan ka. May mga tao na sa una, parang solid ang suporta nila sa'yo. They clap for you, they say, proud ako sa'yo, and they act like they're happy for your progress. Pero habang tumatagal at unti-unti kang umaangat, may nagbabago. Hindi mo man agad mapansin, pero may bigat na sa vibes nila. Parang, imbis na matuwa sila sa mga panalo mo, may konting lamig, may konting awkwardness, may konting comparison na hindi sinasabi pero ramdam mo. Minsan, simple lang ang senyales. Kapag may achievement ka, hindi na ganun ka-enthusiastic ang reaksyon nila. Kapag may magandang nangyari sa'yo, imbis na magtanong ng details o mag-celebrate kasama ka, nagiging tahimik o binabago ang usapan. And slowly, mararamdaman mo na mas komportable sila kapag normal ka lang, hindi kapag umaangat ka. Ang masakit dito, hindi mo naman sila inaatake. Wala kang ginagawa laban sa kanila. Ang problema, yung progress mo ang nagti-trigger ng insecurity nila. Imbis na mai-inspire sila, nafe-feel nila na naiiwan sila. Imbis na maging support system, nagiging silent competition ang tingin nila sa'yo. Kahit hindi mo naman gustong magpaangat sa kanila, parang sa paningin nila, banta ka na agad. And this is where it gets confusing emotionally. Because you start questioning yourself. May ginawa ba akong mali? Magyayabang ba ako? But most of the time, you're just growing. You're just leveling up. Pero hindi lahat handang mag-grow kasama mo. Some people are comfortable with you as long as you're at the same level. Kapag umusad ka na, doon lumalabas yung insecurity nila. Minsan, ang inggit, hindi naman maingay. Tahimik lang ito. Nasa jokes na medyo may konting tusok. Nasa compliments na parang may halong sarcasm. Nasa pagsabing, swerte mo naman, na hindi mo alam kung sincere ba o may laman. And if you're not careful, you'll start shrinking yourself just to make them comfortable again. You'll downplay your wins, hide your progress, or act like nothing is changing para lang walang awkwardness. But here's the truth you need to keep in mind. Your growth is not an apology. Hindi mo kailangang liitan ang sarili mo para lang hindi ma-threaten ng ibang tao. Real friends don't feel smaller when you grow. They feel inspired. They celebrate with you without secretly competing with you. Because at the end of the day, people who are meant for your journey won't see your progress as a threat. They'll see it as proof that growth is possible. And those who can't handle your growth, sometimes it's not your job to stay small for them. It's your job to keep moving forward anyway. Number 8, huwag mong habulin ang taong gustong kontrolado ka sa lahat ng bagay. May mga tao na hindi halata sa una, pero habang tumatagal, mararamdaman mo na gusto nilang sila ang nagpapaikot sa mundo mo. Unti-unti nilang kinukontrol ang desisyon mo, ang galaw mo, kahit pati mga taong kinakausap mo. Sa simula, parang concern lang. Halimbawa, sasabihin nilang, sino kasama mo? Bakit mo yan ginagawa? Mas mabuti kung ganito na lang. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi na pala simpleng concern yun. Control na pala. Nakakalito kasi minsan binibenta nila ito as care. Parang sweet sa pandinig, parang protective. Pero ang totoo, slowly, nawawala ka na sa sarili mong space.
Kapag magdidesisyon ka, kailangan mo munang i-check kung papayag ba sila. Kapag may gagawin ka, parang may invisible permission slip na kailangan mong makuha. And without realizing it, nagiging cautious ka na sa lahat ng bagay dahil ayaw mong ma-disappoint sila. Ang toxic dito, kapag hindi ka sumunod, ikaw pa ang magiging masama. Ikaw ang i-guilt trip. Ikaw ang paparamdamang selfish, disrespectful, or ungrateful. So instead of expressing yourself freely, you start shrinking. You start adjusting your personality just to keep the peace. Pero ang tanong, peace ba talaga yon o control disguised as love? Sa ganitong setup, parang hindi ka na tao na may sariling will. Parang ikaw ay extension lang ng kanilang expectations. Gusto nila kung paano ka magsalita, paano ka magbihis, sino ang dapat kaibiganin mo, minsan pati kung paano ka mag-isip. And the scary part is, you might start believing na normal lang yun, na ganito lang talaga kapag may malasakit. But real care doesn't cage you. Real love doesn't suffocate your identity. Kapag totoo ang malasakit ng isang tao, mas lalo kang pinapalaya, hindi kinukontrol. Hinahayaan kang mag-grow, magkamali, matuto, at maging ikaw mismo without fear of punishment or silent treatment. Because at the end of the day, kung lagi kang kinakabahan na baka mali ka na naman sa paningin nila, kung lagi kang nag-a-adjust para lang hindi sila magalit, hindi ka na talaga nabubuhay sa sarili mong buhay. You're just performing for their approval. At dapat mong tandaan na hindi pagmamahal ang bagay na kailangan mong ikulong ang sarili mo para lang mapanatili. Number 9, huwag mong habulin ng taong mas pinipili ang pride kaysa ayusin na kausap ka ng maayos. May mga taong alam mo namang may issue, may tampuhan, may misunderstanding, pero imbis na kausapin ka ng maayos, mas pinipili nila ang pride. Yung ego nila ang nauuna kaysa sa relasyon nyo. Kaya imbis na mag-usap kayo, mas pipiliin nilang manahimik, umiwas, o kaya magpanggap na walang problema. Parang mas okay sa kanila ang distance kaysa confrontation. Nakakalito minsan kasi ikaw, gusto mo lang ayusin, gusto mo lang mag-explain, gusto mo lang magpaliwanag, o kahit makinig lang sa side nila. Pero sila, sarado na agad. May invisible wall na agad sa pagitan nyo. Every attempt mo to fix things, parang nauuwi lang sa mas malalang silence o kaya cold replies. And slowly, ikaw na yung napapagod mag-reach out. Ang masakit dito, hindi naman always malaki ang issue. Minsan maliit lang, gaya ng misunderstanding, maling tono, o simpleng hindi pagkakaintindihan. Pero dahil sa pride, lumalaki, lumalalim, umaabot sa point na pareho na kayong nasasaktan, pero walang gustong unang bumigay. Parang laban na hindi naman kailangan, pero pinipilit pa rin. And you start asking yourself, worth it pa ba to? Kasi ikaw na yung laging nag-a-adjust. Ikaw na yung laging umiintindi. Ikaw na yung laging nag-first move. Tapos sila, kahit alam nilang may mali, hindi pa rin marunong mag-sorry or mag-initiate ng conversation. Mas importante sa kanila na hindi sila mukhang talo kaysa maayos ang koneksyon nyo. But here's the truth na minsan masakit tanggapin. Pride can slowly destroy even good relationships. Kasi habang tumatagal, hindi na issue kung sino ang tama o mali. Ang issue na lang ay kung sino ang unang susuko. At kapag pareho kayong ayaw magbaba ng pride, ang ending, pareho kayong mawawalan. Real connection requires humility. Yung kayang magsabi o umamin ng kanyang kamaliang nagawa kahit mahirap. Yung kayang mag-reach out kahit medyo nakakahiya. Yung mas pinipili ang peace kaysa ego. Kasi sa dulo, hindi naman mahalaga kung sino ang nanalo sa pride. Ang mahalaga, kung may na-save pa bang relasyon na worth it ipaglaban. Number 10, huwag mong habulin ang taong puro pangako pero walang aksyon. May mga taong sobrang galing magsalita. Ang dami nilang someday, blah blah blah. Ang dami nilang I promise, blah blah blah. Ang dami nilang plano na sa pandinig mo, parang ikaw na mismo ang nagiging excited para sa future nyo. Sinasabi nila na magbabago sila, na ayusin nila ang mga pagkukulang, na hindi ka na nila lolokohin, na mas magiging consistent na sila, na ipapakita nila kung gaano ka kahalaga. In the moment, parang convincing, parang totoo, parang finally may movement na. Pero habang tumatagal, napapansin mo na paulit-ulit lang pala ang script. Same words, different day. Same promises, different timing. And you start to realize na mas marami pa silang salita kaysa action. Laging, next time na lang. Laging, babawi lang ako. Laging, hindi na mauulit. But somehow, nauulit pa rin. Parang walang nagbabago sa cycle.
Nakakalito kasi hindi mo sila pwedeng sabihang wala silang ginagawa at all. Nakakalito kasi hindi mo sila pwedeng sabihang wala silang ginagawa at all. Minsan may konting effort, may pakonsuelo, may pa-sweet words, may biglang I miss you or I care about you. Pero hindi siya nagtatagal. It never turns into consistency. And consistency is where real effort is proven. Kasi madaling magsalita kapag emotional ang moment. Madaling mangako kapag gustong makuha ang loob mo ulit. Pero mahirap panindigan araw-araw. Lalo na kapag wala ng urgency. Sa una, iisipin mo, baka ikaw lang ang hindi marunong maghintay. Baka masyado kang demanding. Baka kailangan mo lang maging patient. So, you adjust. You give more time. You lower your expectations. You start accepting breadcrumbs, thinking it's better than nothing. Pero habang tumatagal, mas napapansin mo na hindi pala ikaw ang problema, kundi yung pattern nila. Yung cycle ng empty promises na hindi kailanman nagiging real action. Masakit ang realization na yon kasi minsan gusto mo lang ng taong hindi ka pinapahintay sa pagbabago na hindi naman nila gustong gawin. Because at the end of the day, actions always speak louder than words. Hindi sapat na sabihin mong, I will change kung walang nakikita. Hindi sapat yung, I love you kung paulit-ulit kang nasasaktan sa parehong ugali. And here's the truth, kapag ang isang tao kaya ka lang panatilihin sa salita pero hindi sa gawa, ibig sabihin, hindi pa nila kayang dalhin yung responsibility ng koneksyon na gusto mo. Ibig sabihin, hindi pa nila kayang dalhin yung responsibility ng koneksyon na gusto mo. Because real effort doesn't need constant announcements. It shows up quietly, consistently, and without needing requirements. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na puro pangako pero walang aksyon, tanungin mo ang sarili mo, ilang beses mo pa bang hihintayin yung next time bago mo aminin na baka wala talagang darating? Because sometimes, the most painful truth is not that they failed you once, but they kept promising and still chose not to show up. Number 11, huwag mong habulin ang taong hindi kayang maging totoo sa'yo. May mga taong kasama mo araw-araw, kausap mo, nakangiti sa'yo, parang okay ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi mo talaga alam kung sino sila. Kasi kahit nasa harap mo na sila, parang may pader pa rin sa pagitan ninyo. Hindi sila fully honest, hindi sila fully open. At minsan ramdam mo na may mga bagay silang tinatago, hindi lang sa'yo, kundi pati sa sarili nila. Ang nakakapagod sa ganitong tao, kasi lagi kang nasa guessing game. You keep trying to read between the lines. Kapag tahimik sila, iisipin mo may nagawa kang mali. Kapag malamig ang approach nila, iisipin mo kung may problema ba sa'yo. Pero ang totoo, walang problema sa'yo. Kulang lang talaga sa katotohanan ang sitwasyon ninyo. Sometimes, they tell you what you wanna hear, not what they really feel. Sasabihin nilang, okay lang, kahit hindi naman talaga. Sasabihin nilang, wala namang issue dito. But deep inside, may hinanakit na hindi nila sinasabi. And the worst part, ikaw ang laging huling nakakaalam. Parang lagi kang late sa reality ng buhay nila. Ang hirap dito, kasi kapag hindi kayang maging honest ng tao sa'yo, nawawala rin yung sense of security. You can't fully trust the connection. Kahit gaano pa kayo kadalas mag-usap, may limitasyon pa rin yung closeness. Parang lagi kang nakikipag-usap sa half-truths, sa filtered emotions, sa mga bagay na hindi sinasabi ng direkta. At dahil mahalaga sa'yo ang mga tao, you try to understand them. Iniisip mo, baka may pinagdadaanan lang sila. Baka hindi lang sila sanay mag-open up. Baka ganun lang talaga ang personality nila. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi ito simpleng pagiging katahimikan. Ito yung pagiging emotionally unavailable. Yung takot sila maging totoo kasi baka makita mo yung mga bagay na ayaw nilang ipakita. Pero ito ang masakit na realization. You cannot build a real connection with someone who refuses to be real with you. Kasi ang tunay na relasyon, hindi lang about presence or communication. It's about honesty. Kahit uncomfortable pa yan. Kahit minsan masakit. Kahit minsan nakakabigla. Dahil sa huli, mas safe ka sa katotohanan kaysa sa magagandang salita na walang laman. Kasi ang taong totoong nandyan para sa'yo, hindi ka kailangang lituhin. Hindi ka kailangang hulaan. Hindi ka kailangang magduda sa bawat kilos at salita. And maybe, that's the lesson here. Kung hindi ka kayang kausapin ng totoo ng isang tao, hindi ka rin niya kayang mahalin ng buo.